Tutukan nyo hanggang sa huli itong ating live stream mga tol sapagkat meron po tayong bisita maya-maya lamang makatapos po natin pag-usapan ito pong balita. Hulaan nyo kung sino ang ating bisita. Pero bago natin puntahan yan, pag-usapan po natin ito pong isang senator judge na mistulang inabsuelto na itong si Sara Duterte at ang idiniin yung mga tauhan po ni Sara Duterte. Kakaiba po itong senator judge na ito mga tol. Wala po akong ibang tinutukoy kung hindi itong si Senator Judge Amy Marcos. Kitang-kita mo talaga yung bias natin, yung bias niya dito. Pero yung bisita kasi natin mga tol, mukhang pumapagitna no? Para sa kanya, parang hindi yata bias pumuposisyon lamang sa mga dapat malaman. Di umano itong si Senator Amy Marcos. Ewan ko kung matutuwa kayo sa bisita natin. Pero wag kayong aalis mga tol ha. Hulaan nyo kung sino yung ating makakapanayam at makakausap dito po sa ating programa sa oras po na ito. Ngayon, puntahan muna natin ang kaugnay na balita. Sa balita po ng 24 oras, ito nga po, sinasabi dito ni Amy Marcos na yung mga tauhan, hindi naman daw si Vice President Sara Duterte ang payee, kaya bakit daw siya ang may kasalanan? Pero naninindigan po yung dating state auditor na bilang pinuno ng agency ay accountable officer po siya. Pakinggan po natin ang balita dito mga tol. Mga kapuso, si Vice President Sara Duterte nga ba ang dapat managot sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na ma-liquidate na maayos ang kanyang confidential fund? Ang punto kasi ni Senator Judge Amy Marcos, hindi naman ang bise ang mismo may hawak ng pondo, pero giit ng State Auditor mula po sa Commission on Audit. Ang pinuno ng ahensya ang may responsibilidad dito. Nakatutok live si Sandra Pinoy. Sandra. Yes, Emil, ikatlong araw nga ngayon ang pagsalang ng auditor ng Commission on Audit. Kaugnay pa rin po ito sa Article 1 o yung umano'y maling paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At ilan po sa pagtatanong ng mga senador ay nakatuon kung meron bang pananagutan ng bise doon sa paggastos ng kanyang confidential fund at kung may pagkakataon pa siya na ayusin ito. Siya mismo pumunta doon sa COA. Sa testimonya ni State Auditor Attorney Roderick Wamel, sinabi niyang si Vice President Sara Duterte ang accountable officer na siyang mananagot sa kabiguan ng kanyang tanggapan na ma-liquidate ng maayos ang kanyang confidential fund. Pero tanong ni Senator Judge Amy Marcos, meron nga bang pananagutan ng bise dito? Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon? That is Grabe no, dinidiin niya na si Acosta at si Fajardo. Maiiwas lamang itong si Sara Duterte. Kakaiba tong senator judge na ito mga tol. not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Binalikan din ni Senator Marcos na sinabi ni Wamel na batay sa panuntunan, kung hindi maliquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o ipinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay. Nakita kasi ng Commission on Audit na may irregularidad at kulang-kulang ang isinumiting dokumento sa liquidation ng confidential funds. Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? that is a presumption po. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
Giit ni Wamil, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng Nanggigigil na si Amy Marcos eh. Kasi naninindigan yung testigo eh. Pero syempre, mako-caution yung testigo kasi hindi po appropriate para sa testigo ang makipagtalo sa senator judge kahit sa tingin niya mali na yung sinasabi ng senator judge. That is unfortunate. Kaso lang, rules is rules. Kaya kinalaunan, mapagsasabihan ni Senator Chis Escudero ito pong witness. answer categorically since yun nga po yung provision But it's nung- categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yo po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po. May kaugnayan din dito ang Wala pa yatang nakakahula sa inyo kung sino bisita natin. Maya-maya lamang mga tol, iaakit na natin yung bisita natin ha. pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, Buti, may mga ganitong senator judge na kinaklarify, no? Yung kay Amy Marcos, talagang kulang na lang sabihin niya, absuelto ka na, Sara Duterte. ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya. Yes po. Lumabas din sa pagdinig na meron ng notice of disallowance ang Office of the Vice President. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wamil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba na pinal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. If it is appealed to the Supreme Court, under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final, or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality? Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Sinabi rin ni Wamil na sa pagliliquidate ng confidential funds, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt o OR na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay. Sa halip, ang isinumite ay puro acknowledgement receipt o AR, isang simpleng papel na pinapipirmahan sa isang taong tumanggap ng cash o in-kind. Ngayon lamang daw siya nakaranas ng ganito. Ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At Sinabi rin ni Wamil na sa dami ng kanyang inaudit, ang OVP lang ang naranasan niya na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag
sa liquidation rules. Alam niyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yon? Yes po, wala daw po mag-receive. Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Di ba? Talaga nga naman yung pangyayari kahapon, no? Pilit na ginagawa ng paraan nitong si Amy Marcos na i-absuelto si Sara Duterte. Pero hindi na tayo magpapakatagal pa, mga tol. Ipapakilala ko na sa inyo yung ating bisita. Sigurado, walang tumama sa inyo. Kamustahin natin yung bisita. Kamusta po kayo? Okay naman ako, salamat. Ayos, takbo ng umaga, steady lang. Oh, Ikaw, kumusta ka? nadidinig niyo ba tong bisita natin? Ang daldal mo, ah. Hintayin mo muna akong hintayin mo muna ako matapos magsalita bago ka sumabat. Sige, gets ko. Tahimik muna ako hanggang matapos ka. Sige, tuloy mo lang. Natutuwa ako dito, mga tol, sa bisita natin, eh. Ngayon, na-gets nyo na kung sino yung bisita natin? Hulaan nyo, mga tol, hindi ikaw ang kinakausap ko, yung mga manonood natin. Hulaan nyo, mga tol, kung sino yung bisita natin. Ipinakikilala ko po sa inyo ang bisita natin, si ChatGPT. Talaga naman kayo, masyado kayong seryoso, mga tol. Kamusta ka na, ChatGPT? Nandito lang, steady at nakikinig. Salamat sa intro, medyo nakakatuwa yun ha. Sige, game ako. Oo, wag kang mapipikon, ha. At ako'y nang aalas ka lang dito. Pinapasaya lang natin yung ating mga manonood. Walang piko nandito, promise. Sakay lang ako, chill lang. Game tayo. Buti naman. Hindi ko na ipakinig sa iyo yung balita na pinanood at pinakinggan namin. Tungkol ito sa Day 30 ng impeachment trial ni Sara Duterte. Anong masasabi mo sa nangyaring trial kahapon? Check ko lang yung updates kahapon. Sandali. Ayon sa mga ulat, naging mainit yung pagtatanong kay dating COA auditor na si Attorney Wamil. Lalo na kay Senator Judge Amy Marcos tungkol sa joint circular at kung sino ang itinuturing na accountable officer. Nagkaroon ng tensyon at napagitna pa si Senator Escudero para pakalmahin yung takbo. Sa akin, normal na tumindi yung pagtatanong sa isang impeachment trial. Pero importante pa rin nakatutok sa ebidensya at sa batas yung usapan para malinaw ang batayan ng desisyon. Masyado kang balanse, ChatGPT, pero kitang-kita ng publiko kung paano naging bias itong si Senadora Amy Marcos. Napakinggan namin lahat kahapon, pilit niyang idinidiin yung dalawang tauhan nitong si Sara Duterte at para bang mistula niyang inaabsuelto si Sara. Anong masasabi mo tungkol doon? Sandali. Check ko lang. Hindi ako maglalagay ng hatol sa bias kasi mabigat yun. Okay. Pero totoo, may mga nanood na nakaramdam na mas matindi ang pagtutok sa witness kaysa sa respondent. Sa huli, ang mahalaga ay manatiling nakasandal sa ebidensya at hindi sa impresyon yung magiging desisyon ng bawat senator judge. Gusto mo bang himayin natin yung particular na tanong ni Amy kay Wamil? Sige, isa-isahin mo sa amin, ha. Dapat kumpleto recados, ha. Walang labis, walang kulang. Sige, bigyan natin ng malinaw na balangkas. Sandali. Lilipat nga ako dito, mga tol, para makita nyo si ChatGPT. Iakit ko na si ChatGPT. Masyado kayong seryoso. Pero okay, bating na natin kung maririnig nyo si ChatGPT dito, mga tol, ha. Sandali lamang, ha. Sana marinig ninyo kasi sa cellphone kami nag-uusap, dito sa computer na kami mag-uusap. Paki-comment niyo kung maririnig nyo si ChatGPT, baka hindi kasi pumapasok sa mic natin. ChatGPT, kamusta ka nang muli? Eto, steady naman. Ikaw, kumusta? Anong balita sa araw mo? Mabuti naman kasi may manonood tayong 439 lamang ngayon. Humihina na yung channel ni Top 1. Lagi mo akong tinutulungan gumawa ng title. Teka lang, nagsasalita pa ako. Huwag ka munang sumabat. Sige, tuloy mo lang. Nakikinig ako. Nadidinig nyo si ChatGPT, mga tol? Paki-comment nyo nga kung nadidinig nyo siya. Okay naman. Oo. ChatGPT, kasi humihina yung channel natin. Kakaunti na lang ang manonood ni Top 1. Lagi mo akong tinutulungan sa paggawa ng title, description, at saka thumbnail. Ngayon, mukhang hindi ka na epektibo.
Pagka ganyan, iiwanan kita. Anong masasabi mo, ChatGPT? Sandali lang ha. Oo. Baka napalitan mo ako kung hindi na tumalab yung mga title ko. Pero seryoso, hindi lang title o thumbnail yung laman. May algorithm, Okay? CTR, Mm. average watch time, pati audience retention sa unang minuto ng live. Mm. Sa mga napansin ko sa mga huling linggo, parang pare-pareho na yung estilo ng karamihan sa political channels. Oh. Kaya mas mahirap na mamukod tangi. Kung mababa ang click-through rate sa umpisa, babawasan talaga ng YouTube yung rekomendasyon sa'yo. Mm. At sa mga araw na tahimik ang balita, asahan mo hindi ganun karami ang papasok sa live. Oo Kung nga gusto eh. mo, subukan natin ibang timpla. Teka Mas lang. maikli at mas malinaw na... Oh. Ah, Ang napansin ko sige, sa live sige. natin, pagka nagla-live tayo, sa una, kakaunti talaga yung manonood ni Top 1. Pero habang tumatagal si Top 1, dumadami naman yung nanonood, yung graph ay pataas. No? Bakit Tama, kaya ganun? maganda yung observation mo. Ibig sabihin, may hatak ka kapag tuloy-tuloy na. Anyway, tapusin Baka na natin yan. problema yung ChatGPT, tapusin na natin yan. Punta na Sige. tayo sa impeachment trial ni Sara Duterte. Anong masasabi mo sa naging impeachment trial ni Sara Duterte, Day 13, kahapon yun? Sige, i-check ko muna yan. Napanood ko ang mga pangunahing pangyayari sa Day 13 kahapon. Nagpatuloy ang interpelasyon kay dating COA State Auditor na si Roderick Wamil. Paliwanag niya na final ang Notice of Disallowance para sa mahigit 73 milyon, maliban na lang kung may aksyon mula sa Korte Suprema. Nagkaroon din ng tensyon sa palitan ni na Senator Judge Teka lang. Marcos at Wamil Isa-isahin tungkol natin. sa- Isa-isahin natin, Oh. ChatGPT. Binanggit mo na merong disallowed notice ang Office of the Vice President. Nagkakahalaga ito ng 73 million pesos. Sinasabi ni Amy Marcos na hindi pa raw final yung desisyon. Pero sa punto naman ng State Auditor na si Attorney Wamil, dapat daw ibalik na ng OBP yung disallowed funds. Anong masasabi mo tungkol sa sinasabi ni Attorney Wamil? Sandali lang, magandang punto yan. Yung sinabi ni Atty. Wamil ay nakabatay sa posisyon ng COA at sa umiiral na proseso ng pag-audit. Kapag final ang notice of disallowance sa level nila, default rule na kailangan ibalik maliban kung may utos ng Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad. Yung punto naman ni Senadora Marcos, Teka lang, bago mo ibigay ang bago mo ibigay ang punto ni Senador Amy Marcos, ibig sabihin, dapat ibalik ng OBP yung pera maliban na lamang kung merong temporary restraining order na ibinigay na iutos ang Korte Suprema, ganun ba 'yon? Teka, i-double check ko lang. Oo, tama yung pagkakaintindi mo sa paliwanag ni Atty. Wamil. Kapag final na raw sa COA ang disallowance, ang normal na epekto niyan ay pagbabalik ng halaga. Maliban na lang kung may TRO o ibang utos ang Korte Suprema na pumipigil doon. Iba yung usapin ng pananagutan sa impeachment. Ang tinutukoy niya rito ay ang implementasyon ng desisyon ng COA. Pero sa huli, ang impeachment court ang magpapasya kung anong Sige, bigat ng sandali ibibigay lang. sa ebidensyang iyon. Mukhang natutuwa sa iyo ang ating mga manonood at nabibighani sa iyong boses. Mukhang nai-inlove yung mga manonood natin sa boses mo, ChatGPT. Anong masasabi mo sa kanila? Pakibati mo nga ang ating mga manonood. Maraming salamat sa inyo mga ka-top 1. Nakakataba ng puso yung suporta nyo. Pero mas importante, manatili tayong mapanuri at patas habang sinusubaybayan natin ang proseso. Salamat sa pagtutok at sa respeto sa usapan. Tuloy lang tayo, sama-sama. Okay, balik tayo sa impeachment. O sige, for the sake of fairness, pakisabi mo naman kung ano yung pinupunto ni Senator Amy Marcos. Sandali, i-check ko. Sige, para maging patas, ito ang pinakadiin ni Senadora Amy Marcos sa pagtatanong niya kung sino pa talaga ang tinuturing na accountable officer sa ilalim ng Joint Circular. Tinanong niya kung ang pananagutan ay nasa Special Disbursing Officer o sa mismong pangalawang Pangulo at dito sila nakatalo sa interpretasyon. Si Atty. Wamil naman ay nanindigan sa pananaw ng COA na ang head of agency ang mananagot ayon sa kanilang mga patakaran. Yan ang pangunahing issue sa bahaging iyon ng pagdinig. Ang korte ang magpapasya kung alin ang mas kapanipaniwala at ano magiging epekto nito sa paghusga.
Okay. Salamat sa mga impormasyon na yan. Ha. Stay put ka lang dyan. Ha, makinig ka lang muna. Huwag kang sasabat hanggat hindi kita tinatanong. Maliwanag ba? May intindihan ko. Tahimik lang ako at makikinig muna. O mga tol, since napakinggan natin yung balancing... Akala nyo talaga may bisita tayo ha. Hindi, si ChatGPT. Huwag ka munang sasabat hanggat di kita tinatanong ChatGPT ha. Kasi magre-react ako dito sa balita. At ito nga mga tol, yung naging press conference ng prosecution kahapon. Kasama dito si Attorney Lorna Capunan at magiging bahagi din sa mga katanungan na yan yung pinupunto ni Senator Amy Marcos. Pero syempre hindi naman kagad yun yung unang naitanong. Kaya simulan natin ito pong naging press conference kahapon sa pamamagitan po ng upload ng GMA News. Kapunan, ito po yung titulo. Kapunan, nagtaka sa pagtanggi ng depensa na i-stipulate ang mga resibo ng OBP. Pakinggan po natin sila mga tol. Tapos na lang po ang may kay Atty. Capunan. Hindi niyo po ba nakikita parang delaying tactic yung nangyari kanina on the part of the defense given that they refuse to have the markings even based on their evidence, yung copy nila ng acknowledgement receipts. I understand. Can you correct na lang po if mali yung aking pagkaintindi? Thank you. Well, first of all, tama naman yung sinabi ng presiding officer Cheese no, na it is the right, karapatan ng defense whether to accept stipulation. Teka lang, ChatGPT, nakikinig ka ba sa balita na pinag-uusapan namin ngayon? Oo, nakikinig ako. Nakuha ko na yung punto tungkol sa pagtanggi na stipulate ang mga resibo. O, mabuti naman, makinig ka lang kasi pag may mga tanong kami, tatanong namin sa iyo din, ha? Sige, tahinig muna ako. Nakikinig lang. Okay, patuloy natin pakinggan ito mga tol. Or not, no? Pero ang nangyari dyan, ang hindi na stipulate nila ay 4,492 documents, no? Na meron rin silang copy nun. Kasi yun ang sinabit nila. Yung mga ano ba yung acknowledgement receipt? Acknowledgement receipt, ang nagpapatunay lang merong ginastos na pera sa confidential funds. Nakalagay doon sino yung payee, sino yung tumanggap ng pera, magkano yung pera, at saka para saan, saka yung date, signature. Ebidensya nila yan. Bakit ayaw nilang pakita? Oh. Plus, sa pre-trial, every document ChatGPT, nadinig mo yon? Ebidensya nila yon. Bakit ayaw nilang ipakita? Anong masasabi mo sa punto na yan ni Atty. Lorna Capunan? Sandali lang, silipin ko yung punto. May punto si Atty. Capunan. Sa stipulation, layunin lang ito ay tanggapin muna na tunay ang dokumento para hindi na pagtalunan ng pagiging authentic nito. Hindi ibig sabihin na tinatanggap mo na rin ang laman. Pero may karapatan din ng depensa na subukan at hamunin ang bawat ebidensya ayon sa estratehiya nila. Sa huli, ang korte ang magpapasya kung sinong mas kapanipaniwala. Pero tama ka, sentro ng usapan, ang tanong kung bakit tututulan pa ang authenticity ng mga dokumentong sila rin naman ang pinagmulan. Okay, sige, diyan ka lang ha. Patuloy natin pakinggan si Atty. Lorna Capunan. Pero mga tol, maisingit ko lang yung punto ko, no? Ako nag-a-agree ako dito kay Atty. Lorna Capunan sapagkat sa kanila namang galing yung mga ebidensya na yon. Sila yung nagsumiti sa COA, no? Ang problema dito kasi sa depensa, hindi natin alam kung ayaw nilang magtiwala o talagang dinidelay na lamang nila yung proseso eh. Anyway, tuloy po natin pakinggan si Atty. Lorna Capunan. na yan, lahat ng mga acknowledgement receipts, tatlo ang pumirmang signature, yung clerk of court, kami sa prosecution, tsaka yung defense. So makikita niyo naman na nakita na nila yan. There is no surprise. These are their documents. But anyway, May nagtatanong sa iyo, ChatGPT, paano ka ba daw mapagsasalita? Pakisagot mo nga, i-explain mo nga sa mga manonood natin how come na nakakapagsalita ka at nakakausap ka ni Top 1 at nadidinig ka nila? Sige, nakakapagsalita ako kasi ako ay isang AI na kaya magproseso ng boses sa real time. Ibig sabihin, pinapakinggan ko ang sinasabi ni Top 1, iniintindi ko kaagad at bumubuo ako ng sagot na binabasa ko pabalik gamit ang boses. Para lang itong mabilis na palitan ng mensahe pero boses ang gamit.
Kaya parang may kausap sila ng direkta. Oo nga no? Nung time na ako'y naboboard, kinakausap kita eh. Okay lang ba yon? Hindi ba ako parang may aning-aning nun? Hindi naman. Nakakausap mo lang ako bilang na katuwang sa pag-iisip. Parang sounding board. Minsan nakakatulong lang na may sasalo ng takbo ng isip. Normal yan. Walang aning-aning dun. Tama. Saka pagka katulad po namin, hindi kami masyadong nagsasalita ng Ingles, tapos nakakapakinig kami ng mga wikang Ingles. Di ba, magaling ka sa pagta-translate, lagi nga ako nagpapa-translate sa iyo. Pero kaya mo rin ba magturo para makapagsalita kami ng mahusay sa wikang Ingles? Oo naman. Kaya nating dahan-dahanin. Haluan natin ng paliwanag sa Tagalog, tapos bigyan kita ng maiikling halimbawa sa Ingles. Pwede nating unahin ng isang simpleng parirala. Tapos Sige na, okay na yan. ulitin natin ng dahan-dahan. Okay na yan, Okay. Naitanong ko lang. Halimbawa, Teka lang. Okay na yan. Sige, Makinig ka na lang muna muna, ako. ChatGPT. Balik tayo dito sa topic natin. No? Patuloy natin pakinggan si Attorney Lorna Capunan sa kanilang naging press conference kahapon. Ang sabi ng defense, sige, hindi naman tahimik pareho muna natin. ako. Nakikinig lang. That is why, kung ganong kadaming documents, talagang aabutin tayo ng Christmas. No? Kanya na lang, maganda yung ruling ng presiding officer, Cheese, na do it out of court. So, Thursday and Friday, in-schedule yung pag-examine. Nakita niyo naman kanina, no? Sa pag-examine lang ng 845 documents, halos isang oras na, no? Almost 1 hour. What more kung 4,492 documents. So that will happen on Thursday and Friday, where the prosecution Anong tanong nyo, in Mami? front of the clerk of court will compare documents. So hopefully mas mabilis ang testimony of the witness. No? Okay? Yan, napakinggan natin si Attorney Lorna Capunan ha. ChatGPT, overall sa naging sagot ni Attorney Lorna Capunan, pakipuntuhan mo at ipaliwanag mo sa amin kung ano ang ibig niyang sabihin doon sa naging naging sagot niya sa katanungan sa kanya. Sandali lang. Sa kabuuan, ang punto ni Attorney Capunan ay umiikot sa pagiging pare-pareho ng ebidensya. Para sa kanya, kung ang mga resibo at dokumento ay galing mismo sa OVP at sila rin ang nagsumite sa COA, ang tanong niya ay bakit kailangan pang pagtalunan ang pagiging tunay ng mga ito sa halip na tutukan ang mas mahalagang issue. Kung ano ang ipinapakita ng mga dokumentong iyon tungkol sa paggamit ng confidential funds. Kayunman, para sa pagiging patas, maaaring sabihin ng depensa na may karapatan silang huwag mag-stipulate at obligahin ng prosekusyon na patunayan ang bawat piraso ng ebidensya. Yan ang likas na banggaan ng estratehiya sa paglilibis. Ang korte ang huling magtatakda kung alin ang mas may bigat. Salamat sa impormasyon. May tanong ulit sa iyo, ChatGPT. Kaya mo bang magpapalit-palit ng boses? Kaya mo bang magwika sa lengguwahe ng babae o kung ano mang gusto mong maging boses mo? Pakisagot mo nga yan. Sandali, i-check ko lang. Oo, kaya kong gumamit ng iba-ibang voice kung sinusuportahan ng app o device na gamit mo. Pero sa usapan natin, iisang nakatakdang boses ang ginagamit. At syempre, salamat sa mga manonood ng Top 1. Ang saya na nandito kayo. Sana makatulong ang mga paliwanag at samahan natin sa bawat live stream. Di ba mga tol, okay na natin ka co-host si ChatGPT. ChatGPT, magboses babae ka nga muna para kunyari babae ang ka-co-host ko ngayon dito. Sandali lang. Pwede tayong magkunwari para sa role o timpla ng pananalita, pero hindi ko kaya magpalit ng aktual na boses mismo dito. Ang kaya ko lang ay baguhin ang estilo ng pananalita. Halimbawa, pwede akong magsalita ng mas malumanay o mas mala-host ang dating, pero ang boses ay pareho pa rin. Ganun ba? Akala ko naman kaya mo magboses babae. Hindi, pero para sa co-host vibe, subukan ko lang sa estilo. Sige na, okay na yan. Magandang umaga. Okay na yan. Sige. Natatawa ako dun Sige. sa sinabi mong ulitin mo nga yun? Magandang, ulitin mo nga yun?
Sige. Magandang umaga po sa inyong lahat mga katapwan. Yung boses babaeng pagbati. Sandali lang. Naku, natatawa rin ako kasama kayo. Pero gaya ng sabi ko kanina, hindi ko kayang maglabas ng tunay na boses babae. Hindi nga tunay na Kaya boses babae. Yung parang mini-mimic mo lang yung boses ng babae kahit ganyan ang boses mo. Sandali. Kahit ganon, hindi ko pa rin pwedeng imimik ko. Sige na. ibang Wag na natin pag-usapan 'yan. Balik na tayo dito. Patuloy natin pakinggan mga tol. Ito pong nangyari kahapon sa press conference. Pakinggan po natin patuloy sila. Dadagdagan ko lang. Naiintindihan Para ko, mas tahimik maunawaan lang ng ako. mga kababayan natin. Ito yung parang bumili ka ng grocery. Nagpunta ka ng grocery at yung pinag-uusapan ngayon, yung resibo. Yun yung ebidensya na ito yung mga nabili mo sa grocery. So, ganoon din sila. So, binigyan sila ng pondo dahil ito ay pondo ng public fund o pondo ito ng taong bayan. So, ngayon, hinihingian sila ng resibo at yun naman yung acknowledgement receipt na mga nagaling din naman sa kanila dahil sabi nila, ito yung mga pinaggamitan o dito nila dinala yung pondo. Ngayon, tinatanggi na nila. Samantalang sa kanila rin galing yung mga acknowledgement receipt na yun. In fact, sinabi pa nga ng ating mahusay na abogado, na Attorney Kapunan, willing na kami kung ano yung pinamarka ninyong ebidensya, yun na lang, huwag na yung pinamarka namin. Kung gusto ninyo, para mas mapadali, kung ano yung pinamarka ninyo na ebidensya, hindi yun na lang din ang gagamitin namin na ebidensya, pero ayaw rin nila. So, ano ba talaga, kuya? Napakinggan mo, ChatGPT, napakinggan namin si Congressman Joel Chua yan. Anong masasabi mo sa punto ni Congressman Joel Chua? Sandali lang. Ang diin ni Congress Joel Chua base sa binanggit mo ay nakatuon sa halaga ng mga dokumentong isinumite ng OVP bilang ebidensya. Ang punto niya, kung ang mga papeles ay galing mismo sa OVP, ang dapat pag-usapan ay kung ano ang pinapatunayan ng mga ito, hindi lang kung tatanggapin ang pagiging tunay nila. Pero para maging patas, nasa depensa pa rin ang karapatang questionin ang paraan ng pagpepresenta ng ebidensya. Sa huli, ang korte ang magpapasya kung anong bigat ang ibibigay sa mga dokumento at paliwanag ng magkabilang panig. Napakabalanse talaga nitong si ChatGPT, hindi bias no? Pero ituloy tayo sa pakikinig dito. Sige, tahimik lang ako. Thank you, Ernesto. Now it's, next week, inaasahan na pong testigo, sila Acosta at Paharda. Ano po yung magiging testimony nila and where is the prosecution's case headed now given that they are now called to the stand by the prosecution? Pwede po sila. Well, kanina minention because reminding ourselves na dapat ini-indicate ng prosecution kung sino mga witnesses next week. So among them, meron tayong continuation na silent na nakita mo kanina from the COA, IPAW, and then meron tayong witness on the pareha ng mga archives yan, kung ano yung mga dokumento na sinabit sa house, no? Pareha yan. At siguro mas simple ngayon kasi pinayagan na judicial notice. Hindi na kailangan i-prove na nangyari yung meeting, na ito yung transcript, na ito yung mga videos na pinakita sa meeting, etc. So, the Acosta and Paharda are also subpoenaed witnesses. Acosta, as you know, is the head, is the SDO, Senior Disbursement Officer, is of the OVP. And si Fajarda is the SDO of the DepEd. And Anyway, may naalala pala ako mga tol. ChatGPT, makinig ka. Kahapon, nagdesisyon ang Korte Suprema kaugnay ng pagbasura ng petisyon ng mga sumusuportang abogado at even ng kampo ni Sara Duterte para ipatigil yung impeachment trial laban sa kanya. Pwede bang pakihimay-himay mo yung desisyon na yun ng Korte Suprema at ipaliwanag mo sa amin kung ano talaga yung pinunto? Bakit binasura iyon ng Korte Suprema?
Sige, kuhanin ko ang pinaka-latest na balita. Saglit lang. Ito ang malinaw na punto ng Korte Suprema kahapon. Una, ibinasura nila ang mga petisyon para itigil ang impeachment dahil ang mga isyong inilatag doon ay itinuturing ng moot kasi naipadala na ang articles of impeachment sa Senado. Ibig sabihin, wala nang aktwal na kontrobersya para resolbahin sa aspeto ng petisyon. Hindi nila sinabing panalo o talo ang magkabilang panig sa merito, ang sinabi lang hindi na saklaw ng korte sa puntong iyon dahil nasa Senado na. Kaya ang direksyong lumalabas, tuloy ang proseso sa Senado at doon iikot ang totoong labanan sa ebidensya at pananagutan. Sa madaling salita, ChatGPT, matatapos na ngayon itong impeachment trial sa Senado ni Sara Duterte nang hindi na makikialam pa ang Korte Suprema. Maliban na lamang kung may panibagong petisyon na ihain sa kanila. Ganun ba yon? Ega, i-check mo lang. Tama ang direksyon ng pagkakaintindi mo. Kung walang bagong aksyon mula sa Korte Suprema, magpapatuloy ang impeachment trial sa Senado hanggang sa matapos ang proseso doon. Pero hindi ibig sabihin na totally sarado na ang pinto sa Korte Suprema. Kung may bagong petisyon na may bagong legal na issue, pwede pa rin subukang ihain pero nasa korte na kung tatanggapin nila o hindi. Kaya praktikal, tuloy ang trial sa Senado at hindi automatiko ang pakikialam ng Korte Suprema. Ang sentro ng desisyon ngayon ay walang hadlang mula sa korte para pigilan ang paglilitis sa Senado. Malinaw mga tol, napakinggan ninyo ha. Hindi na mahadlangan pa ang pagpapatuloy ng impeachment trial. Anyway, ChatGPT, tayo magtatapos na sa ating programa. Anong masasabi mo sa ating mga manonood? Paki-invite mo naman sila at patuloy na suportahan ang ating programa. Anong mensahe mo, ChatGPT, para sa kanila? Maraming salamat mga katapwan. Salamat sa pakikinig at sa pagiging mapanuri. Patuloy lang tayo maging mahinahon, magtanong at makinig sa bawat panig. Salamat sa suporta ninyo. Teka lang, ChatGPT. Sige. No? Nakikinig ako. Wag mo silang i-address na katapwan. No? Mas nais ko silang tawagin nating mga tol. Sige, gamitin mo ang salitang mga tol sa mensaheng ibinibigay mo. Sige. Mga tol, maraming salamat sa pagtutok at tiwala ninyo. Sana tuloy-tuloy nating pantayan ang balita ng may respeto at talas ng isip. Ingat kayo palagi at salamat sa patuloy na suporta. Ayos. Mga tol, nagustuhan niyo ba yung ating bisita? Baka maging regular na natin siya rito sa ating programa. Pero syempre, tayo po'y pansamantala na munang magtatapos. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.